All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget, the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Good morning po sa ating lahat. Nandirito po tayo ngayon sa ating prayer covenant at isang malaking pasasalamat, galakan na tayo ay makapag-devotion at makapagpasalamat sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang ating pong text na pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay sa John 2:1-11. At ito po ang sinasabi. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Kana sa Galilea.
at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang. Hindi pa po ito ang tamang panahon." Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon at ang bawat isa ay naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning pangrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, "Punuin niyo ng tubig ang mga banga." Pagkatapos sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan. At tinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing yun. Subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inihahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inihahain ng mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyaring ito sa Kana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kami ay mapaalalahanan ng panibagong tinapay ng buhay na kung saan kung papaano binago ng Panginoon ang tubig na maging alak para sa ikaayos ng kanyang komunidad. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na matuto ng panibagong aral, magamit namin sa pagpupuri sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Good morning, mga kapatid. Today, we reflect on Jesus' first recorded miracle in the Gospel of John, where He transformed water into wine at a wedding in Cana. This miraculous event reveals Jesus' divine nature. Kaya mga kapatid, what is the point of this parable or this miracle na ginawa ng ating mahal na Panginoon? In verse 3, makikita natin mga kapatid, the wedding party ran out of wine. Nakita natin naubusan sila ng alak. But it is symbolizing spiritual dryness and adequacy. Tayo mga kapatid, have we experienced times of spiritual drought? Naranasan natin ba sa ating buhay ang matuyuan, ang maraming mga pagsubok, ang mga dryness? But look kung papaano ipinakita ni Mary sa verse 3 to 5 yung kanyang pananampalataya. Mary requests demonstrate her faith in Jesus, the ability to solve the problem. Sabi ng Panginoon, huwag mo kong pangunahan. Kuminsan sa ating buhay, lagi tayong nag-aalala, lagi tayong gusto natin advance ang ating response sa mga pangyayari sa ating buhay. Ngunit, hindi natin nakikita yung miracle na ginagawa ng ating mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin na si Mary ay walang pananampalataya o nangunguna. Ngunit, ipinakita lang ni Mary yung kanyang pananampalataya, na yung pananampalataya niya kay Jesus na maaayos ng Panginoon ang problemang ito. Ang gustong process na ipinapakita ng Panginoon is the obedience and the transformation. Kung makikita natin sa verse 6 to 8,
Jesus instructs the servants to fill the jar with water, demonstrating obedience and faith. Us, how can we demonstrate obedience to God? How can we demonstrate obedience sa purpose ng Panginoon, sa plano ng Panginoon, or sa kalooban ng Panginoon? The water becomes fine wine, symbolizing spiritual transformation and abundance. Have we experienced transformation through Jesus Christ? And this is the revelation. Glorify, manifested. Jesus' miracles reveal His divine glory, confirming His identity as the Messiah. Pinatunayan lang ng ating mahal na Panginoon na sa Kanyang unang miracle na ginawa at kinukonfirm ng Panginoon na Siya ay tunay na Messiah. Kaya mga kapatid, Jesus cares about the everyday's concern. Ang ating Panginoon ay hindi bulag sa ating pangangailangan. He addressed practical needs, demonstrating His compassion. Trust and obey God's will, even when uncertain. Jesus can turn ordinary into extraordinary. Wait patiently for the divine intervention. Kaya mga kapatid, the miracle at Cana reminds us that Jesus transforms lives, meeting our deepest needs as we surrender to Him. May our ordinary lives become extraordinary. Let us give our faith to God, and that test turn into a testimony, and that mess turn into a message. To God be all the glory.